Congressman, follow up lang. Anong masasabi niyo po nung Congressman na yung nakitang mga paraphernalia, malapit lang sa Tingog Party List Office? Anong masasabi mo dyan? Diyan sa Mandumanlas, malapit na po eh. O, diyan sa may Dumanlas, nakita naman natin, andyan ang Tingog Party List. Mm. So, importante. Mga kababayan, magandang mag-like, magandang mag-share. Pero kung malapit ka lang dito sa Davao, the same sa akin na taga Sarangani, taga Jensan, taga Digos, taga Tagum, taga Cotabato, at kung saan mang area na malapit lang dito sa Davao, please come and join us sa every night vigil. May prayer vigil tayo dito na ginaganap every day, 24/7, at hindi tayo mawala ng pag-asa dahil marami na na-convince natin na mga Marcos na grupo na kasama na natin ngayon dahil na-realize nila na tayo ang totoong nagmamahal sa watawat ng Pilipinas at nagmamahal sa Pilipinas. So, mga kababayan ko, hindi tayo mawala ng pag-asa dahil si Tatay Digong ang rason bakit tayo nagkakaisa. Si Tatay Digong, si Vice President Inday Sara ang rason bakit andito tayo, nagkabuklod-buklod mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Lumad, Kristiyano at ang Moro. At ako ay laging lumalaban ever since from November to December to January dahil gusto naming no to impeachment kami. Lumalaban kami para proteksyonan si Inday Sara. Mahal kong mga kababayan, hindi tayo again mawala ng pag-asa. Mananalo tayo at hindi tayo magkakamali dahil alam nating nasa tama tayo. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay Tatak Duterte at reforma para sa Sarangani Province. Mabuhay tayong lahat. Alright, thank you very much. Salamat, Congressman. Kamusta naman po ang kampanya ng PDP laban sa Sarangani? Maganda ang ating kampanya ng PDP Laban dahil tayo ang totoong PDP Laban. Kita nyo naman siguro, andito ako sa bahay ng ating mahal na Pangulong Presidente and Duterte na isa sa namumuno ng ating totoong PDP Laban. May mga taong gustong sisira sa atin but hindi yan sila magtatagumpay dahil tumatakbo lang naman sila yan sa politika dahil sa pera. Tayo, tumatakbo tayo para sa bayan, hindi dahil sa pera. Ang eleksyon, hindi negosyo. Dapat ang eleksyon, yan yung time na ipalabas ang mga boses ng ordinaryong mga kababayan, lalo na sa Sarangani at sa buong Pilipinas. I'm not just calling lahat ng mga PDP members na magkakaisa tayo. Dahil ang totoong PDP, ayaw na mag-separate tayo. Ayaw nga nating mawala ng isang membrong PDP. Pero yung mga PDP na gusto ng gulo, yan ang mga fake na PDP. Pera lang ang habol yan. So, again, nananawagan ako not only in my province, my beloved province of Sarangani, but sa buong Pilipinas, na lagi nating isipin yung panawagan ni Tatay Digong na suportahan ang lahat ng mga senator na kanyang inendorso. At huwag nating kalimutan ang mga senator na pumirma ng impeachment. Kaya nakita mo sa damit ko, no to impeachment, protect BP Inday Sara. Dahil pag manalo ang ating kalaban, yung mga taong baka nakalimutan natin yung mga pumirma ng impeachment, pag nakalimutan natin yun, sure tayo na titirahin na naman tayo after the election. So, itong laban natin, hindi ito laban hanggang ngayon 2025. Laban ito, preparasyon to nating mga Duterte sa 2028 dahil ayaw nating hindi manalo si Inday Sara ng pagka-presidente. Ang laban natin, lahat ng mga vlogger sa Pilipinas na naniniwala na Tatak Duterte, tuloy-tuloy ito. 3 taon tayong magsama-sama. Bahala na. Hanggang hindi uwi si Tatay Digong, hindi tayo maubusan ng gana na andito magpe-pray every day. So, God bless sa lahat ng mga kababayan, lalo na sa makasama ko sa PDP Reforma, Partido Reforma na nagkakaisa para ipaglaban ang korupsyon sa ating bansa sa Pilipinas.
Sana lang, sir. Yes. Napansin po natin sa yung sasakyan na, sa dami-dami po ng mga party list na pro Duterte, nakita po natin na dumper party list po yung nakadikit. Ano po ang meron ng dumper party list at bakit kailangan Makikita nyo naman siguro that the dumper party list, ang ating mahal na congresswoman, si Claudine Bautista Lim. Ang papa niya, si Congressman Claudio Bautista ng Davao Occidental. Nakita naman natin. Sino siya? Andoon sa likod ni BP Inday Sara. Hindi siya iniwan. Kasama ang dumper, kasama ang Davao Occidental na sumusuporta at nagbibigay lakas sa mga pamilyang Duterte, not only for Tatay Digong, but of course, kay BP Inday Sara, na mahal nating maging presidente sa 2028. Thank you, Congressman King. Kamakailan lang po lumabas po yung balita na tinanggalan na po ng PSG itong ating BP Inday Sara. Ano po ba yung magiging opinion niyo po doon, ang masasabi niyo po? Para sa akin, kung tanggalan mo ng PSG si BP Inday Sara, para mo na ring tinanggalan ng karapatan ang lahat ng mga Pilipino na bumoto kay BP Inday Sara Duterte. Para mo na ring gusto mo siyang ipapatay talaga. Dahil kung wala kang security, normal, anyone can hit you. Anyone can harm you. Anyone can I would say, can assassinate you kung gusto. Dahil wala ka ng security na tama. Saan ba ang utak ng mga tao na yan? So dapat kasi tayong mga Pilipino, yun yung lagi kong sinasabi. Hindi tayo lagi lang na mag-like, mag-share. Dapat kasi, pag may panawagan na tayo ay mag-prayer, lumabas kayo dyan. Hindi naman yan panggugulo ang ginagawa natin. Hindi lang natin gusto ang mga ginagawa ng mga ng gobyerno ngayon, ng panggigipit nila, not only sa pamilyang Duterte, kundi sa ating mga Pilipino. Kaya nga nilang gipitin si Inday Sara. How much more tayong mga ordinaryong mga vlogger, tayong ordinaryong Pilipino, tayong mga mahihirap. Pero, lagi nating tandaan, mga kababayan ko, tayo ay bumubuo ng 90% na mga mahihirap at naniniwala na ang Duterte ang susi para sa ating kasaganaan, para maalis tayo sa kahirapan. Kaya magsama-sama tayo. Kaya nating talunin yan sila. Kung magkaisa ang lahat ng mga mahirap, kaya nating talunin ang Gulayat dahil tayo ay David na naniniwala kay Duterte. Follow up lang po, Congressman King. Sa iyo po bang plataforma, may maaasam po din po ba kami mga vlogger na makakatulong po rin para sa amin? Kung ako ang manalong congressman, alam nyo naman, uupo talaga ako sa Sarangani Province kung magkasama ang lahat ng mga Duterte sa Sarangani. Maniwala kayo, July 1, uupo akong congressman at ako ang isa sa unang magbigay ng privilege speech at tatayo para sa lahat ng mga vlogger kahit anong mangyari. Nasa sa inyo nyo ako dahil kasama nyo ako since October, November, December, January. Na-remember nyo? Hindi tayo nakapasko. Ando tayo sa EDSA. Lalaban tayo. Maraming fake ngayon na vlogger. Pero mukha natin, alam natin kung sino yung mga original vlogger. Ako ang tatayo sa Kongreso na lalaban sa mga vlogger na hindi fake news feeder. Salamat po, Sir King. Thank you lang po. Tawag dito, ano naman po yung magiging opinion, naging opinion nyo doon sa pagtawag ng mga vlogger sa TRICOM kanina? Kanina. Para sa akin, yung pagtawag sa TRICOM, alam naman natin na hindi fair ang nangyayari doon. Nakita nyo naman na may mga purpose kasi yan, bakit kayo pinapatawag. So, para sa akin, it's good to join them, but meron tinatawag natin na disadvantage din. Dahil minsan, ang karapatan nyo ay naibabiolate. Pwede kayong i-kulong. Pwede kayong i-contempt agad. Sana, fair lang sana ang ating Kongreso. Dahil alam naman natin na ang Kongreso ay hindi 200, 300 na tao lang. Ang Kongreso ay bumubuo ng ordinaryong mamamayan
buong Pilipinas kaya tinatawag yung House of the People. Sana hindi kalimutan ng mga taga Quadcom, Tricom, Dualcom ba yan, o single ba yan sila ng mga komite. Sana lagi niyong isipin, ang tao ay nakikinig at tumitingin sa inyo. Akala nyo, mananalo kayo ngayong eleksyon? Bantayan nyo, galit na galit ang Tatak Duterte. Ang mga mamamayan gusto ng reforma. Maraming salamat po. Tungkol doon sa mga paraphernalias na para sa COMELEC. Yun. Kaya gagamitin sa Mayo, hindi po na diretso sa COMELEC, kundi bagkos na ilagay sa isang facility o Pribadong lugar. padong lugar. Kung isipin natin, hindi naman ako lawyer, but na-remember nyo yung manual pa lang ang ating eleksyon na yung mga paraphernalias na yan, binabantayan nga yan ng army noon, nilalagayan siya sa treasurer's office. Remember nyo? Nilalagayan, sinisilyuhan yan, pinapadlakan yan. Anong nangyari ngayon na nasa sa loob ng isang subdivision? Hinawakan lang ng ordinaryong tao. Dapat kasi, ang susi na nakahawak niyan, ang provincial treasurer, ang municipal treasurer's office. Dahil sila dapat kasi ang mag-keep niyan. Dapat kasi nasa gobyerno siya na facility. Dahil yan na naman ang rason na maki-question naman natin ang resulta ng eleksyon. Bakit andyan ang mga paraphernalia na alam natin yan ang mag-count ng ating boto. Yan ang isa sa pinaka-importante na paraphernalia ng ating pagboto. So, paano na lang? Paano nila i-explain yan? So, panawagan ko sa ating mga kaibigang COMELEC na sana po i-check nyo yun. Kung gaano katotoo yung balita na yun, dapat kung may mga taong sumasabwat nagsabwatan para guluhin ang eleksyon, hindi natin yan siya papayagan, mga vlogger. So, alam naman natin, tayong mga vlogger ni Duterte, fair tayo eh. Kung mayroon lang taga-COMELEC na mag-explain sana kung anong nangyari, we are there to question them. Dahil fair tayo eh. Tinuruan tayo ni Tatay Digong na maging fair. So, ngayon, sana manawagan tayo sa COMELEC kung gaano katotoo yun at sinong dapat managot sa ginawang violation na yun. Congressman, follow up lang. Anong masasabi niyo po doon, Congressman, na yung nakitang mga paraphernalia, malapit lang sa Tingog Party List Office? Anong masasabi mo dyan? Diyan sa Mandumanlas, malapit na po eh. O, diyan sa may Dumanlas, nakita naman natin, andyan ang Tingog Party List. So, diyan natin makikita na dapat sana ay dapat magbigay ng explanation ang COMELEC dahil ayaw naman natin silang pangunahan. Baka sabihin naman tayo, ipipik news na naman tayo sa nila. Pero ang panawagan ko, klarong-klaro mula sa tumatakbong congressman ng Lone District ng Sarangani Province, nananawagan ako sa ating mahal na Commission on Election na bigyan natin ng pagkakataon na mag-explain kayo kung bakit andoon nga daw malapit sa opisina ng Tingog. Dahil mayroon nakuha ng mga videos, may nakuha ng mga ebidensya. So kayo ang magsabi na hindi yan totoo at mag-explain kayo sa taong bayan. Dahil ang taong bayan, kung unang lumabas yan dito sa Davao, paano na lang kaya sa mga lupalop ng buong Pilipinas? Dahil nangyari na nga yan dito sa Davao eh. Ngayon lang, marami lang vlogger dito or individual concerned citizen na nagpalabas ng video. So, do you believe na sa Davao lang yan nangyari? So, dapat i-check na yan siya dahil kung ever questionable yung nangyari na yan, baka meron talagang pinaplano sila na sabwatan sa eleksyon. So, yan ang aking So, we'll wait kung ano ang reaksyon ng COMELEC. Thank you. Balik po tayo kay President Duterte sa